Isang magandang araw po sa ating lahat. Atin hong tutunghayan ay ang nakasulat sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 9. Si Noe ay isang taong matuwid, ang nag-iisang walang kapintasan sa panahong iyon, at siya ay namumuhay na may malapit na pakipag-ugnayan sa Diyos. Sa panahon natin ngayon ay para bang nauulit ang sitwasyon ni Noe. Ang gulo ng paligid, ang daming pangamba, sari-saring hidwaan sa politika, sigalot ng bawat bansa na nauuwi ho sa giyera, na nagdudulot ho ng mataas na bilihin at pangamba sa bago-bagong panahon na nagdudulot ng matinding init, baha, lindol at pag-aalboroto ng mga bulkan. Sa panahon hubang ito, taglay pa ho ba natin ang katangian ni Noe na nanatiling matuwid at tapat sa Diyos? Ay isang paraan lamang ho para magkaroon tayo ng lakas ng loob na tulad ng kay Noe, upang magpatuloy matapos niyang tanggapin ang isang napakalaking pangarap mula sa Diyos. Kailangan niyang manatiling malapit sa Diyos. Sinasabi ho sa Hebreo chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, sumunod si Noe nang siya ay babalaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Narinig ni Noe ang Diyos. Naisip mo na ba kung bakit parang hindi natin naririnig ang Diyos? Naririnig natin ang Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya. Hindi ho siya marinig kung malayo tayo. Kailangan ho natin lumapit sa Diyos. Ibig sabihin nito ay gumugugol tayo ng oras kasama ang Diyos araw-araw, tulad ng pagbabasa, pag-aaral ng Biblia, pakipag-usap sa Kanya sa panalangin, pananahimik at pakikinig sa Kanya. Sinabi ho sa Biblia na si Noe ay lumakad na tapat na kasama ang Diyos. Lumakad siya na may malapit na pakipag-ugnayan sa Diyos. Kapag kasama ho natin naglalakad ang isang tao, ibig sabihin ho nito ay malapit tayo sa Kanya. Ang paglalakad kasama ang isang tao ay may ilang kahulugan. Una, nangangahulugan ho ito ng pakipag-ugnayan o pakikisama. Hindi ho tayo nahihiyang makasama siya. Hindi ko tayo natatakot ipaalam sa iba na sumusunod tayo kay Jesus. Ikalawa, sinabi ko sa aklat ng Amos, chapter 3, verse 3, na hindi makakalakad ang dalawang tao na magkasama kung hindi sila nagkakasundo. Kapag lumalakad ho tayo kasama ang Diyos, sumasang-ayon ho tayo sa Kanyang nais, kung saan siya pupunta, kung ano ang nais niyang gawin. At ibig sabihin, tayo ay masunurin sa Kanyang kalooban. Ikatlo, ang paglakad kasama ang Diyos ay nangangahulugan ng pagkakahanay o alignment. Kapag kasama ho natin ang Diyos, maaring hindi tayo sumasabay sa agos ng mundo. Gagawa ho tayo ng mga bagay na kakaiba dahil ang paraan ng Diyos ay hindi palaging naaayon sa nakasanayan ng mundo. Ang paglakad kasama ang Diyos ay pakipag-ugnayan, kakasundo at pagkakahanay sa Kanyang salita at kalooban. Si Noe ho ay lumakad kasama ang Diyos. Hindi ho siya natakot sa pagtanggi, pagpuna, o kahit isang pandaigdigang baha. Alam ho niya na kapag kasama natin ang Diyos, malapit tayo sa Kanya at walang dapat katakutan. Ito ho ang ating pag-isipan. Ano ang kailangan ho nating isuko alisin sa ating schedule upang magkaroon ho tayo ng mas maraming oras na makilala pa ang Diyos? Tayo ho ay dumako sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu. Diyos naming Ama, sinasamba at pinupurihan ka namin. Naway itulot mo hong lagi kaming nakaugnay sa iyo at sa iyong anak na sa Jesus. Sa aming paglalakad sa daigdig na ito, lagi kaming malapit sa inyo at aming isuko ang mga bagay na maaring nagpapalayo sa aming ugnayan, tulad ng pangamba, takot, sa kabilang pangyayari sa aming kapaligiran, sitwasyong pangkabuhayan. Amin ho itong isinusuko at pinagkakatiwala na po sa inyo at sa inyo namin naangkla ang aming pag-asa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, isa hong mapagpalang araw sa ating lahat.